Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Ombudsman ibinasura ang mga kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Chief Emmanuel Ledesma. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamong technical malversation, graft at plunder na inihain laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Insurance Corporation President Emmanuel Ledesma kaugnay ng kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Ayon sa ulat, napasyahan ng ombudsman na walang sapat na prima facie evidence upang ituloy ang mga kasong kriminal laban sa dalawang opisyal. Ang isyu ay may kaugnayan sa paglilipat ng bahagi ng pundo ng PhilHealth alinsunod sa mga probisyon ng 2024 General Appropriations Act. Bukod dito, ibinasura rin ang administrative complaint laban kay Recto na may kaugnayan sa umano'y grave misconduct dahil sa kakulangan ng ebidensya. Samantala, hindi rin umusad ang mga administrative complaint laban kay Ledesma dahil sa kawalan umano ng jurisdiksyon ng ombudsman sa naturang usapin. Sa inilabas na desisyon, sinabi ng ombudsman na walang nakitang sapat na batayan upang magpatuloy ang mga reklamong kriminal laban kina Recto at Ledesma. Ano? So masaya ngayon si Recto at ang ombudsman. Tingnan naman natin ang reaksyon ng taong bayan. Umuuyon ba? Tingnan natin kung maraming nag-like, nag-love sa post na ito, aprobado sila sa ginawa ng ombudsman. Kailan kung mas marami ang nagtumatawa at galit, patay kayong bata kayo. Hindi sang-ayon sa inyo ang taong bayan. 11,000 ang nag-react. 7,100 ang tumatawa, 3,900 ang galit. 364 lang ang nag-like. So halos 99% hindi sang-ayon ang taong bayan sa desisyon na ito. Malungkot, talunan ang taong bayan sa nangyaring ito. Basa tayo ng mga comments. Enrique Cansancio, obviously not a surprise. Kakampi, same crooks on the swamp. Mark Jeff Chavez, basta kakampi, walang kaso. Gary La Rosa, expected, ganda ng ngiti ninyo. Panalo nga sila eh. Malala ko tuloy si dating presidential spokesperson Edwin Lasierda, panahon ni Pinoy administration ito. Sabi niya nung na-appoint si Boying Rimulya as ombudsman, ganito ang sabi niya, that is an insurance of the Marcos administration. Ginawa nila yan para pag may magsampa ng kaso laban sa Marcos Jr. at ang mga kakampi, may depensa sila, insurance nga eh. May sasalo at ang sasalo ay ito ng ombudsman. Kaya kahit anong sabihin ng ombudsman, sabi niya, patas ako. I'll just do my job. Kung anong ebidensya, yun ang lalabas. Kahit ano pang sabihin ng ombudsman na patas siya, hindi ako hawak sa liig ng nag-appoint sa akin. O fair lang ako. I am the ombudsman of the people. Lang, bahala ang taong bayan kung naniniwala sila sa kanya. Personally, hindi ako naniniwala sa kanya. Kaya ito, yung comments kanina, halos 99% hindi naniniwala sa ombudsman. Roger Lavena,
Akala ko ay panaginip lang. Totoo na pala. Nagulat ako, kunwari. Danny Sinod, you'll never find justice where criminals make the rules. Yun po ang kay Bob Marley. Alan Ganaden, hindi na nakakapagtaka yan. Eliseo Santa Maria, ang bilis, parang anak ng lanya. Magugulat ako kung hindi ibabasura. Kunwari, nagtataka ako at nagulat. Mukhang galing sa rekto yung desisyon. Ano ba ang asahan nyo sa mga yan? Eh, siyempre, kakampi. Nagulat ako ng konti. Hawak nila ang bit. So, sabi ni Tatay Digong natin, there will always be a day of reckoning. Panahon pa nila ngayon. Pag-abot ng 2028, tingnan natin anong mangyari. May pahayag itong si Atty. Topacio. Sige, Boyeng, sabi niya, magsalita ka ng salita. Nag-iipon ako ng ebidensya para sampahan kita ng impeachment case sa 2028. Yan na, nagbabala na siya. So, sa 2028, pag nanalo si BP Sara, ang kanyang plataforma is habulin ang mga magnanakaw sa Kaban ng Bayan. Kasi yung vice president na napili niya na kung manalo, walang ibang gagawin ng vice president kundi habulin, ipakulong ang mga magnanakaw. So, kung nandyan ang ombudsman, walang mangyari. Kaya nakikita ko, ito opinion ko lang. Isang hakbang na gagawin ng President Inday Sara Duterte, gagawa siya ng paraan para ma-impeach, matanggal sa pwesto si Boying Rimulya. But I don't know how. Nagawa niya noon, nung mayor pa siya, na patalsik niya yung si Speaker Pantaleon Alvarez, na ilagay niya si GMA as Speaker of the House. Kaya tingnan natin ang power ni President Inday Sara Duterte kung kaya ba niyang mapa-impeach at makonvict ang isang ombudsman, Boying Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon yan ako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, umadag ko na og buslot. Pangbutangan ng ganit sa sublok. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managed sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga boss. Sa Ginoo nga napulian ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin.
So 20 na ka tuig tong May imong atop. pinakatuig akong atop nga karon pag idan ilis di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili pag yun mi magkaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.